So, siguro magpo-fold lang tayo dito. Pupunit lang tayo ng konti. Check natin yung backfire. Tignan natin. Ayun. May backfire tayo. Okay. So, may... Ayan. So, check again. Ayan. So, wala akong backfire. Wala na tayong backfire dito sa walang pellet. So, try natin lagyan. So, nasa safe spot pa ako. Yep. So, try natin. May projectile. Ayan. So, wala na po tayong backfire. So, yun mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. So, yung second video natin ngayon after nung near, far, distance, and with dope card, etc. Mga idol, yung gagawin naman natin ngayon, babaklasin natin yung unit. So maraming nagtatanong sa akin mga idol kung paano daw ba maalis yung backfire ng swing ng GC Mag mga idol. So GC Mag or any kupa man yan or o-ring type man yan mga idol, merong paraan para maalis itong backfire. So ito mga idol, tinuro sa atin to ni Juan Tamad. Ayan, shoutout po sa inyo Sir Juan Tamad, thank you. Pero yung diskarte natin dito, yung tinuro niya sa atin is iipitan mo siya ng papel, then i-close mo siya, then susukatin mo kung nung distance, then try mo magputok. So in my case mga idol, iba naman yung ginawa ng ating diskarte dito. So yung diskarte natin eto lang. So yung kailangan natin dito mga idol, i-check muna natin yung backfire para masigurado natin na wala. Ito. So hindi ko kailangan ito mapunit at listahan ito mga idol. So yan, check muna natin yung dry fire, and make sure po na yung direction kung saan natin ipuputok yan is safe. So check lang natin ito. So medyo may wind ako pero okay lang yan. Try natin. Yan, hindi po siya umaangat. Yan. So wala po tayong backfire ngayon. So gagawin natin, bibigyan natin yan ng backfire mga idol. So para sa inyo mga idol, gagawa natin ng backfire. So sobrang lakas talaga ng unit natin. So minsan ginagawa natin ganito, pinapataw natin yan. Yan. Tapos ilalak natin ito dito. Yan. Yan. Siguro mga 4. Pero yung tamang paglock nito mga idol is hindi po isa-isa, no? Zigzag. So ako ini-isa-isa ko lang just for the sake na huwagan ko muna ito isa-isa. Then higpitan natin ito. Make sure na mahigpit na. Yan. Then higpitan natin dito sa gitna. So dito sa unit na ito meron siyang mga set screw sa gitna mga idol. Ayan, hanap tayo ng papel para matest natin and tingnan natin kung may backfire. So hanap tayo ng papel na pwede natin ma-test. Saglit lang mga idol. Shoutout po kay Sir Sultan Kudurat. Ayun, maraming salamat po. Ayun, thank you. Shoutout po kay Sir Zikats Z from Iligan City. Ayun, maraming salamat po. Shoutout din kay Sir Marvin Bungot. Ayun, from Kamaling, Tarlac. Ayun, shoutout po sa inyo, sir. Ito, may nakuha akong tissue. So, siguro magpo-fold lang tayo dito. Pupunit lang tayo ng konti. Check natin yung backfire. Tignan natin. Ayun, may backfire tayo. Okay. So, ngayon, try natin. Kasi medyo tahimik pa rin lang naman. Pero, may backfire na yan. So, try natin mga idol. Merong projectile.
Kasi mag-iiba yan pag once na pinigilan na itong likod dito. Okay? Tapos aalisin natin yan mga idol. May wind. Pero patungan ko na lang ito para baka ital-tagilid. Okay? Wala tayong backfire dito. Set up. One more. Nice So yan. So goods na ako dyan. Kung titingnan natin. Pero meron tayong backfire. Pag walang wind, walang pellet. Yan So may kulang pa tayo dito mga idol. So para maayos ko yan, yung ginagawa ko dyan, ganito lang. So ilulusen ko ulit itong lahat. So make sure mga idol na kung may index kayo or nag-i-index kayo, make sure na ilalapat nyo na sa part na ito, ilalapat nyo na yung index nyo or dun na nyo ilalagay sa index para hindi na rin kayo dito. So my case, may index ako, kapat naman siya. Ngayon yung gagawin ko dito mga idol, itatap ko lang ito ng dahan-dahan. So dahan-dahan lang, ganyan, then close, tapos lock. Ngayon ilalock ko na ito ng tama. So gusto mo lang yan, magipit mo na lahat. Yan, tapos balik dito. Dito naman. Dito naman. So, baka hindi pa nag-lock ito kasi nakahigpit itong isa. So, ulitin natin. Kasi nangyayari dyan, may angat tayong ibang screw. So, yan. Basta gagawin nyo, pinakalas itong sa taas. Yan. So check again. Yan. So wala akong backfire. Wala na tayong backfire dito sa walang pellet. So try natin lagyan. So nasa safe spot pa ako. So try natin. May projectile. Ayan. So wala na po tayong backfire. Wind. Hangin Pero kung may backfire kasi gaganyan yan or wasak. So hindi may case mga idol, wala naman. So try ko lang, antayin ko lang nang bumaba ito para sa susunod na test. And sa mga nag-aabang mga idol pala ng gusto makita yung ating GC Mag kung paano yung adjustment ng ating hammer spring, dito lang po yan mga idol sa loob. Kasi sa akin pinutasan ko yung kahoy para ma-access natin. Sa mga walang butas po yung kahoy, kailangan yung tanggalin yung buttstock para ma-access nyo yung inyong hammer adjustment. And meron po siyang set screw or lock screw or kung anong tawag nyo dyan mga idol, meron siyang ganon para hindi po siya gumalaw once na naset nyo na and secured na rin siya mga idol. So okay, try natin. Ayan. So wala na po akong backfire. Goods na ako dito sa ganitong klaseng stock. Ayan. So wala na po tayong backfire. Goods na yan. So sa mga nagtatanong dyan, ganyan lang po yung simpleng diskarte natin. Yung tips na naman mga idol. Then again, sa mga hindi po namumroblema at hindi daw tumatama ng maayos, make sure mga idol yung
yung unit nyo, yung platform nyo is capable po ng magandang performance. So, kung mga budget meal na mga unit, mga idol, yung nabibili nyo, mga idol, pwede din yung gumanda. As long as na mayroon lang po kayong idea kung paano. So, unang-una, kailangan natin linisin yan lahat. Lahat ng nararamdaman mong sumasabit, aalisin mo yan. Dapat, lalo na itong hammer, kung sa hammer type, itong hammer mga idol, gusto mo smooth na smooth lang yan. So, aalisin mo yung spring dyan, yung para walang kokontra. Then, gusto mo, pag inalog mo yan, kusayang gagalaw ng napaka-smooth. Then, pag ginalaw mo yan daan-daan, gusto mo wala pong sasabit. Pag may sumabit dyan, aalisin nyo yan. So, liha lang yan, mga idol. Tatawag na polish, mga idol. Lilinisin nyo lang yan, mga idol. Aalisin nyo lang. Same sa internals, lahat ng parts dito, mga idol. So, yung barrel natin, mga idol, kaya man magpatama ng maganda. Basta yung unit nyo, kaya din magbigay ng magandang airflow. So, yun ang gusto natin dito. Consistent yung palo ng hammer. Yung buga, yung bukas ng valve natin, saktong-sakto, tamang-tama, mga idol, para sa gusto nating projectile. Regulator natin, walang creep. Hindi po siya nagbabagal mag-recovery. Yung mabagal mag-recovery, kung wala na kayong gamot dyan, pwede yan pagtyagaan. Basta alamin nyo lang kung saan siya na point magbabagal or ilang seconds siya bago makarecover. In that case, mga idol, kailanganin nyo talaga ng chrono dyan para malaman nyo kung ilan ang velocity niya na binabagal. So, it's either mabagal lang yung gauge nyo umakyat o gumalaw kasi medyo may pagkasira na or medyo may moist na sa loob, or creep nga talaga ng inyong regulator. So, medyo tricky yan, mga idol, na part na yan. So, sa akin kasi tinitingnan ko yan sa digital gauge. So, kaya medyo mas madali siya. Mas maniniwala ka sa digital gauge, mga idol, kaysa sa, hula-hula, mga idol, sa mga analog gauge. So, ayan, mga idol. Maraming salamat. Sana sa mga nagtanong sa atin, mga idol, may nakuha kayo dito. Diskarte lang, simpleng diskarte lang naman yan eh. So, alam ko sa mga nagtatanong sa akin, ibig sabihin, mga baguhan lang yan, mga idol. Mga baguhan, hindi alam ang ginagawa nila, pero kaya nilang bumili ng unit. So, sa mga interested bumili ng unit dyan, mga idol, bago kayo bumili, alamin nyo muna yung mga basic ng, lalo-lalo na sa safety ng PCP. So, basic ng safety ng PCP, basic mechanics kung paano gumalaw yan, paano mag-work yung system. Then, basic din, paano malaman mo kung paano tumama. Kahit tumama man lang. So, yung hinahanap yung budget meal, tapos gusto nyo tumatama ng maganda, ang tanong dyan, kaya nyo ba? Ayan, mga idol. Kasi kahit napakamahal ng unit mo, kung hindi ka marunong gumamit, wala ang mangyayari. Kahit ang yaman-yaman mo, can afford ka bumili ng magandang unit. Pag natono yan ng maker at hinawakan mo, nawala yan sa tono, hindi mo yan may babalik. So, advice ko lang sa mga gusto magkaroon ng unit, tsagaan nyo magkalikot. Huwag kayong pakalikot ng pakalikot sa mga maker. Tsagaan nyo para kayo mismo, tulad ko, may babalik natin sa kung saan natin gusto. Napakasaya kaya magkalikot ng unit, mga idol. Ito nga, wala na. Finish na ito. So, dead end na. Ang tawag ko dito, dead end na. Alam ko na lahat ng pwede kong gamiting velocity dito sa barrel. Projectile. From 16 grain to 22 grain. Wala na akong problema dito. So, ang kailangan na lang nito, mga idol, mag-creep. Inaantay ko lang to mag-creep, pero ngayon parang nagki-creep na siya. Kaya, gagawa natin ng video yan, internals, kung anong pilit natin dito sa hammer, anong setup natin dito sa loob, tapos yung reg, lilinisan din natin yan. Titingnan natin kung meron na siyang dent for 3 months of use. So, alam nyo, nabugbog ito sa akin si JC Mag, pero, ayan, papakita natin kung ano na nangyari sa kanya after 3 months na ginalaw natin ito, ginamit natin ito. Then magbabago rin ako ng setup, bababaan ko yung aking output para ibahin ko rin yung aking tune at nagsasawa na. Yun, mga idol, maraming salamat po at thank you. Hanggang dito na lang. Take care, God bless, peace out.